Ano ang gagawin ninyo kung ang inyong 12 taon ng sakripisyo ay sinagot ng isang mangkok ng mainit na sabaw na itinapon ng tuwirang sa inyong mukha sa gitna ng handaang kaarawan ng pamilya ng inyong asawa? Kapag ang kabutihan ay tinatawag na pagiging parasito at ang pagtitiis ay itinuturing na patunay ng inyong kahirapan, kaya ba ng isang babaeng bakal na manatiling tahimik? Ngayon, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa kwentong ito, ang kwento ng mainit na sabaw na itinapon sa asawa sa gitna ng handaan at ang nakakilig na pagtanggal ng ranggo ng isang koronel upang ipagtanggol ang kanyang mahal na asawa. Hindi ito isang ordinaryong diborsyo o alitan. Sa pamilya ito ay isang malupit na paghihiganti. Isang pagbawi ng katarungan ng negosyanteng si Carla Reyes at ng kanyang asawang koronel na may pusong tapat, isang hatol ng budhi para sa mga taong gumagamit ng pamilya bilang pantakip ng kanilang kasakiman, naghihintay sa kabilang dulo. Pakikinig po tayo. Ang amoy ng insenso ay nakahalo sa singaw ng mga kumukulong kaldero ng nilaga, lumilikha ng isang makapal at nakabibigong simoy sa ilalim ng bubong ng bahay ampunan ng pamilyang De La Cruz. Si Maria Reyes ay nakatayo sa sulok malapit sa isang lumang aparador. Ang kanyang manipis na mga kamay ay maingat na nagaayos ng mga tiklop sa magagandang kahon ng premium na bird nest jelly. Isang buong linggo ang ginugol niya sa paghahanda ng mga pinakamahalagang regalo, ngunit ang kanyang pagmamahal ay sinagot lamang ng mga tagilid na tingin na puno ng paghamak mula sa mga kamag-anak na nakaupo ng walang pag-iimbot sa mas mataas na dako. Si Doña Puring ay nakaupo sa gitna, hawak ang isang abanikong kahoy at dahan-dahang nagpapaypay. Ang kanyang mga mata ay nakakunot habang tinitingnan ang mga regalo ng may halong pagmamataas. Para sa kanya at sa buong pamilyang De La Cruz, lahat ng dala ni Maria ay pera ng kanyang anak at si Maria lamang ay isang parasitong sumasamantala sa lilim ng kanyang asawa. Sa mata ng pamilyang De La Cruz, si Daniel De La Cruz ay isang makapangyarihang koronel ng pulisya, ang pinakadakilang ipinagmamalaki ng buong angkan. Automatiko nilang inaakala na ang titulong iyon ay may kasamang isang bodega ng ginto, at bawat pisong ginagamit ni Maria sa pang-araw-araw ay kinukuha sa bulsa ni Daniel. Hindi nila kailanman pinaghinalaan na ang sweldo ng isang opisyal ng gobyerno ay sapat lamang para mapanatili ng lalaki ang kanyang integridad sa trabaho. Huminga ng malalim si Maria, pinigilan ang luha ng sakit na loob. Sa loob ng 12 taon siyang tahimik niyang ginagamit ang kita mula sa kanyang kumpanya ng alahas, ang Reyes Jewelry, upang panatilihing maringal ang hitsura ng kanyang asawa at ang mga kapritso ng pamilya nito. Ngunit ang natanggap niya sa lahat ng ito ay paghamak, tinatrato siyang parasito. "Manay, baka tingnan mo ulit ang iyong regulo," sabi ng boses na parang tumatawid sa karamihan. "Ika, 70 na kaarawan ni Lola at manipis na manipis ang sobre mo?" Koronel na si Manong Daniel, siguradong puno ng swerte ang tahanan ninyo taon-taon. Bakit ka ba ganyang kuripot sa pamilya ng iyong asawa? Si Trixie De La Cruz ay lumabas mula sa likod. Ang kanyang matalas na boses ay naputol ang bulong ng mga tao. Nakasuot si Trixie ng mamahaling branded na damit na mismo ang nagbayad ay si Maria sa credit card noong nakaraang buwan, ngunit tinitingnan niya si Maria na parang naaawa sa isang kawawa-awang parasito. Si Maria ay nagsalita pa rin ng mahinahon. "Trixie, napag-usapan na ni Daniel at ko ang regalo. Ito ay para sa kalusugan ni Lola, hindi maaaring sukatin sa kapal ng sobre." Ngunit nagwika si Trixie ng malakas para marinig ng lahat. "Ay, Lola, nagsimula na namang magsermo ng moralidad, yang si Manay. Pagod sa trabaho si Manong Daniel, di ba? Siguro ang pera niya ay itinatago ni Manay para sa sarili niyang pamilya." Ang uri ng babae na walang tiyak na trabaho, umaasa sa asawa at matakaw pa sa pamilya ng asawa, kaya nga aswerte ni Manong na nakakuha pa rin siya ng ganitong klasing asawa na alam lang ang umupo at kumain ng libre. Ang mga kamag-anak ay sumunod sa kanya. Mga buntong hininga at pag-iling ay nagkalat sa buong bahay. Sinabi nila kay Maria na masuwerte siya, ngunit hindi alam kung paano mahalagahan ang kanyang suwerte, na siya ay asawang walang kaya
na nagastos ng pera ng kanyang asawa. Ngayon ay nagsalita si Doña Puring. Maria, kailangan mong malaman ang iyong lugar. Ang aking anak ay nagtatrabaho ng husto para dalhin ang pagmamalaki sa pamilyang ito. Ikaw ay nandito lamang upang alagaan ang bahay at ang mga seremonya at hindi mo man ito nagagawa ng maayos. Akala mo ba ang ilang kahon ng bird nest ay karapat-dapat sa titulong Mrs. ng Koronel? Ang bahay na ito ay nangangailangan ng tunay na paggalang, hindi ang ganitong uri ng paggastos ng pera ng asawa at pagpapakitang mahal pa. Naramdaman ni Maria na parang kumukulo ang dugo niya at pagkatapos ay lumamig ng biglaan. Ang walang utang na loob at kaibahan ng mga taong nakaupong ito ay nakadiri sa kanya. Ipinagmamalaki nila ang kayamanan ni Daniel, ngunit sa katotohanan, sila ay sumusupsop ng dugo mula mismo sa pawis at luha ng kanyang negosyo. Ang kanyang pagtitiis sa loob ng 12 taon ay parang isang gitara na sobrang hatak, umaalingaw-ngaw na ngayon, handang maputol sa harap ng mga sakim na mukha na naghihintay sa kanilang ulos. Nakatayo ka lang diyan? O baka natamaan ka ng katotohanan kaya hindi ka makapagsalita? Lalong nagalit si Trixie. Lumapit siya kay Maria, hawak ang isang mangkok ng mainit na buson-buson na tinolang manok na kaaraw-araw na inialay ng tagapagsilbi. Ang naipong inggit sa loob ng maraming taon sa kagandahan at dignidad ni Maria ay sumabog sa isang sandaling pagkabaliw. Tumingin si Trixie pababa sa mangkok na umuusok. Ang kanyang mga mata ay bukas ng malawak, puno ng kasamaan. Inakala niya na si Maria ay isang hamak na parasito lamang, kaya kahit anong kahihiyan ay dapat tolerin ng babae kung gusto nitong mapanatili ang titulo niyang Mrs. ng Koronel. Tulungan kita na gumising. Ang uri ng babaeng palamunin na nagpapangaral pa sa pamilya ng kanyang asawa. Itinapon ng malakas ni Trixie ang kanyang kamay at ang buong mangkok ng mainit na sabaw ay bumagsak ng tuwirang sa katawan ni Maria. Ang mainit na sabaw ay tumaguos sa manipis na pirasong tela, dumidikit sa makinang na balat ng babae. Hindi nakailag si Maria. Hindi rin nakapagsalita, labis siyang nagulat sa harapang kasamaan na ito. Tumunog ang tunog na parang tama ng kamay nang ang porselanang mangkok ay bumagsak sa sahig ng bahay, nagkawatak-watak sa maliliit na piraso. Ang mga basag na piraso ay nagliparan, nagkakalat sa katahimikang katulad ng kamatayan. Nakatayo si Maria sa gitna ng gusali, ang sabaw ay dumadaloy sa kanyang mahal na damit, pinaalat ang kaningningan na matagal niyang pinaglabanan. Tahimik pa rin ang kanyang biyenan habang iniinom ang tsaa. Malamig na nagmamasid ang mga kamag-anak na parang ito ay nararapat na parusa para sa isang palamunin. Sa gitna ng mga basag na porselana, napagtanto ni Maria na ang maskara ng pamilyang ito ay nalaglag na at wala na siyang dahilan upang ipagpatuloy ang pagiging mabait na misis ng bahay kahit isa pang segundo. Ang init ng sabaw ay patuloy na nagtatagos sa manipis na tela, nagbibigay ng masakit na pakiramdam, ngunit ang pamamanhid sa dibdib ni Maria ay lalong mas matindi. Ang mga patak ng sabaw ay bumabagsak sa tiling sahig, nakakalat kasama ang mga piraso ng basing porselana, sumasalamin sa maputlang liwanag ng fluorescent na buo ng lamig katulad ng puso ng mga tao sa loob ng bahay na ito. Pagkatapos itapon ang mangkok, nakatayo pa rin si Trixie, ang dibdib niya ay humahangos sa tagumpay, ang mga mata niya ay bukas ng malawak at walang kahit na isang patak ng pagsisisi. Tinitingnan niya si Maria ng may pinakamataas na paghamak na parang katapos na lamang niyang ipatupad ang katarungan para sa buong angkan. Ano ang tinitingnan mo? Huwag mong gamitin ang mga mata ng biktima sa akin. Dapat kang magpasalamat na sabaw lang ang aking itinapon sa iyo. Maraming taon kang napalamunin, ginastos ang pera ng aking kuya na parang tubig at wala ka pa ring asal. Ang ganitong uri ng babae na umaasa lang sa pagod ng kanyang asawa, ang mangkok na ito ay malumanay pa. Nanggigil ang mga salita ni Trixie, katulad ng mga sampal sa pagpapahalaga sa sarili ni Maria. Hindi sumagot si Maria. Dahan-dahan niyang itinango ng ulo, ang kanyang tingin ay lumipas sa mga mukha ng nakaupong nasa mataas na lugar. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumuo. Ang mga tito at tita na dating buong sigasig,
na tumatawag sa kanya upang humingi ng tulong sa negosyo. Ang mga babae na madalas pumunta sa tindahan ng Reyes Jewelry upang manghingi ng alahas na ipapangalaw sa kasal. Ngayon, lahat sila ay sabay-sabay na iniyuko ang kanilang mga ulo sa kanilang pagkain. Abala sila sa pag-angat ng pagkain, abala sa mahina-mahinang higop ng sabaw, itinuturing ang kahihiyan ni Maria bilang isang murang pampalasa sa handaang kaarawan. Ang kanilang katahimikan ay hindi dahil sa pagkagulat, kundi isang tahimik na pagsang-ayon. Kailangan nilang pangalagaan ang ginto ng pamilya si Coronel Daniel at sa kanilang mga mata ang pagdudurusa sa kanyang palamunin na asawa ay ang pinakamabuting paraan upang magpahalaga sa biyenan. Nakaupong tahimik si Doña Puring, ang abaniko ay dahan-dahang nagpapaypay, ang kanyang saloobin ay walang awang panatag. Ni isang salita man ay hindi niya sinabi kay Trixie kahit na ang ginawa nito ay nagwasak ng solemnidad ng handaan. Humigop siya ng tsaa. Ang mapait-maasim na lasa ng tsaa ay tila katulad ng pait sa puso ni Maria sa sandaling iyon. Hindi ba siya mali? Bakit siya nagtatingin sa batang parang kaaway? Ang si Trixie diretso lang ang ugali niya. Sinasabi niya ang nararamdaman ng buong pamilyang ito. 12 taon ka na ditong manugang sa aming tahanan. Nagtatrabaho ng husto ang aking anak para bumalik na may pera para alagaan ka at hindi ka nagpapasalamat. Sabi nga nila, ang kahoy na mapait ay walang bunga, ang babaeng mapait ay walang anak. Hindi ka makaanak ng lalaki para sa aming angkan, iyan na ang pinakamalaking kasalanan mo. At ngayon, pati na ang mga regalong iyon matikas ka pa sa pamilya ng iyong asawa. Ang mga salita ni Doña Puring ay katulad ng huling hempas ng palakol, pinutol ang mahina pa ring ugnayan ni Maria sa pamilya ng kanyang asawa. Ang kahoy na mapait ay walang bunga, bawat salita ay tumunog sa loob ng bahay ampunan na katulad ng mga kampana ng kapalaran. Nagulat si Maria na masyadong napakatiting sa babae na maingat niyang pinagsilbihan sa nakaraang maraming taon ng magkasakit. Ang babaeng mismo niyang pinondohan ng daan-daang libong pisong operasyon sa mata na biniling mga pinakamamahaling suplemento. Sa loob ng 12 taon, inialay ni Maria ang kanyang kabataan, ang kanyang personal na mga pangarap upang tumayo sa likod ni Daniel upang panatilihing maayos ang hitsura ng pamilya nito. Tahimik niyang pinagtiisan ang kirot ng hindi pagkakaroon ng anak. Dahan-dahang ginagamit ang pera mula sa kanyang sariling negosyo upang takpan ang walang katapusang gastusin ng pamilya ng asawa upang mapanatili ang dangal ng lalaki. Iniisip niyang ang katapatan ay kapalit ng katapatan, ngunit sa kanilang mga mata, siya ay isang hamak na parasito, isang sirang bagay na walang silbi. Natawa si Maria, isang tuyo, halos walang emosyong tawa na nagugulat kay Trixie na umatras ng isang hakbang. Inay, sinasabi ninyo na ako ay palamunin? Sinasabi ninyo na inagaw ko ang pera ni Daniel? Nagtanong siya ng isang tinig na panatag sa pinakamataas na antas. Ang uri ng katahimikan ng isang taong nahulog sa kaibuturan ng bangin at wala nang mawawala pa. Kung wala si Manong Daniel na koronel, kung wala ang kapangyarihan ng pamilyang ito na nagtatakip sa iyo, saan ka kukuha ng ginto na nakasuot ka sa katawan mo? Saan ka kukuha ng pera upang magpaganda? Dapat kang magpasalamat dahil pinananatili pa rin ng aking kapatid ang ganitong uri ng babaeng walang silbi sa kanyang bahay. Inulit ni Trixie ang mga salita ng kanyang inang biyenan. Ang braso na puno ng gintong alahas ay nakaturo ng diretsyo sa mukha ni Maria. Tinitingnan ni Maria ang mga alahas na iyon. Siya mismo ang nagbigay ng mga ito kay Trixie noong bakasyon noong nakaraang taon at ngayon ginagamit ng babae ang mga ito upang pahamakan siya. Isang nakakasuklam na damdamin ang sumakay sa kanyang lalamunan. Naramdaman ni Maria na parang nakatayo siya sa gitna ng isang kawan ng mga uring ibong bangkay na unti-unting kinukuha ang kanyang sariling laman. Lumingon si Maria sa mga kamag-anak, ang mga taong nagbubulong-bulungan tungkol sa malaking halaga ng pera na dinadala ni Daniel sa bahay. Ang bulag na pagmamalaki nila sa kapangyarihan at kayamanan ng lalaki ay ginawa silang mga bulag sa katotohanan.
Isinasamba nila ang anino ni Daniel, ngunit dinadapat ang taong nagpapanatili ng anino na iyon. Ang sakripisyo ni Maria sa loob ng 12 taon ay lumabas na parang isang marahas na pelikulang palabas ng mabagal. Ang mga gabing nagising siya sa tindahan upang suriin ang bawat piraso ng alahas, ang mga pagkakataon na maingat niyang tinanggihan ang mga kasosyo sa negosyo upang mapanatili ang malinis na imahe ng asawa. Lahat ito ay nawala sa loob ng mangkok ng mainit na sabaw at ng mga nakakalason na salita ng pang-aabuno. Natanto ni Maria na sobra-sobra na siyang nagkamali ng piling magtiis. Ang pagtitiis ay hindi nagdulot ng kapayapaan, pinakain lamang nito ang kasakiman at pagiging makasarili ng mga hamak na tao. Naramdaman niya na ang kanyang dibdib ay gumaan, isang masakit na kalayaan ang nagsimulang umusbong. Sa sandaling iyon, isang malamig na hangin mula sa pangunahing pintuan ang pumasok, nagpaalon sa mga kandilang nasa altar ng mga ninuno. Tumunog ang mga yapak ng sapatos sa tiling sahig ng regular at matatag, nalantad ang mga bulong at usap-usapan. Lahat ng tingin ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan. Nakatayo roon si Daniel de la Cruz, maringal sa kanyang asul na uniporme ng pulisya. Ang mga balikat na may ranggo ng koronel ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng fluorescent. Ang kanyang mukha ay malamig na parang pinagandang bato. Ang matalas na mata ng isang taong sanay sa pag-imbestiga ay mabilis na lumayo sa eksena. Nakita niya ang kanyang asawa na nakatayo nag-iisa sa gitna ng mga basag na porselana. Ang kanyang kasuotan ay basang-basa ng sabaw at nakita niya ang nagtagumpay na hitsura ng kanyang kapatid kasabay ng panatag na ekspresyon ng kanyang ina. Ang anino ni Daniel ay matagal na sa sahig ng bahay, matangkad at tiyak na lumalambot sa payat na anino ni Maria. Ang hangin sa silid ay biglang naging matibay, puno ng tensyon. Ang mga kamag-anakang malakas ang dila kanina ay ngayon ay tahimik, naghihintay para sa isang bagyo mula sa pinakamakapangyarihang lalaki ng pamilya. Nagsimulang matakot si Trixie. Ang ngiti sa kanyang labi ay natigil, hindi nagsalita si Daniel. Dahan-dahan niyang tinahak ang daan patungo sa kanyang asawa. Bawat hakbang ay parang kumakatok sa nanginginig na puso ng mga nagkasala. Ang kanyang pagdating ay hindi nagdala ng init, nagdala ito ng isang nakakatakot na presyon, nagpapahiwatig ng pagbagsak na hindi na maaring iligtas ng napakapabula ng pamilyang De la Cruz. Ang presensya ni Daniel de la Cruz ay naging dahilan upang ang dating maingay na bahay ampunan na puno ng mga mapang-aaping salita ay biglang bumagsak sa isang itim na hukay ng katahimikan. Ang amoy ng mainit na tinola ay nakahalo sa insensong nagbibigay ng nakakasuya. Hindi lumingon si Daniel patungo kay Doña Puring, ni hindi man siya gumana sa kapatid na nakatayo ng waring itinayang tiil, ang mukha ay nagsimulang mawawalan ng dugo. Ang tingin ng lalaki ay lumagablab sa mansa sa dibdib ng damit ni Maria. Nakita niya ang banayad na panginginig ng payat na balikat ng kanyang asawa. Nakita niya ang mga basag na piraso ng porselana sa paanan ng babae, katulad ng mga peklat na tumatama sa kanyang sariling dangal. Dahan-dahan na hinila ni Daniel ang panyo mula sa bulsa ng kanyang uniforme at lumakad papalapit kay Maria. Hindi siya sumigaw, hindi siya bumasag ng tinig sa paraang inaasahan ng isang lalaking nagagalit. Ang mga kamay na sanay sa hawak ng baril, sanay sa mga masusugat na talaan ng krimen, ngayon ay nanginginig ng banayad, maingat na inaalis ang mga basag na mantsa ng sabaw sa satin na kasuotan ng kanyang asawa. Ito ay nangyari sa harap ng lahat, sa harap ng daan-daang mata ng mga kamag-anak, katulad ng isang pabalik na sampal sa paghamak na dinanas ni Maria. Huli akong dumating, nagdusa ka na dahil sa akin. Ang tinig ni Daniel ay mababa, ngunit malinaw sa katahimikang pananahimik. Tumingin si Maria sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang luha na may isang kahungkagan hanggang kailaliman. Naunawaan niya na sa sandaling pumasok ang lalaki, ang buhay ng dalawa nila ay liliko sa ibang direksyon. Pinalo ng malakas ni Doña Puring ang kanyang kamay sa mesa, ang tunog ng kahoy ay tumunog, ng tuyo sinusubukang mabawi ang autoridad na unti-unting nawawala. Daniel,
dumating ka sa tamang oras. Tingnan mo ang iyong asawa. Nagmamalaki sa kaunting kagandahan niya, nagmamalaki sa posisyon mo, at hinahamak na ang buong bahay na ito. Nagdala siya ng mga regalong mura, para bang tinatadyakan ang aming mukha. Ang Trixie ay nagsabi lamang ng ilang salita, at nagpakita na ng galit ang babae. Nakita ni Trixie na itinataguyod siya ng kanyang ina, kaya kumapit siya sa braso ng matanda. Ang boses ay nanginginig ngunit nagtatangkang magtakip. Tama ka, kuya. Sinabi niya na ang pera ay kanya, na ikaw ay isang anino lamang. Hinahamak niya kayo, hinahamak ang buong pamilya. Kaya naman nainit ang ulo ko, dapat ituwid mo ang iyong asawa. Huminto si Daniel. Hindi siya lumingon, kay Trixie lumingon siya sa kanyang ina. Sa mga mata niya ay wala ng paggalang ng isang masunuring anak. Mayroon lamang isang malalim na kabiguan, ang uri ng kabiguang maaaring mag-ipon ng kaluluwa. Naunawaan niya ng lubos ang kanyang ina, naunawaan ang mentalidad na ako ang ina, ako ang langit, na nagpahintulot sa kasamaan ni Trixie sa loob ng maraming taon. Sumakit ang kanyang puso ng isang kirot na punitin ang kalooban nang mapagtantong ang kanyang sariling pamilya, ang mga taong minahal at pinoprotektahan niya ay ang mga tunay na nanggugulo ng kanyang kaligayahan. Ang paggalang na matagal niyang isinabuhay ay biglang naging baluktot at marumi nang gamitin ito bilang pantabing ng walang utang na loob. Dahan-dahan na inilabas ni Daniel ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang uniforme. Isa-isang tinanggal niya ang mga balikat na may simbolo ng koronel, pagkatapos ay ihiniga ang mga ito nang maingat sa mesa ng tsaa sa harap ni Doña Puring. Susunod, tinanggal niya ang kanyang sombrero at inilagay sa tabi. Ang aksyong ito ay parabang pumutok ang isang di nakikitang bomba sa loob ng silid. Ang mga kamag-anak ay nagulat at nagkatinginan. Alam nila ang halaga ng mga simbolo ng ranggo. Alam nila na iyon ang tanging pagmamalaki na pinananatili nila upang ipagmalaki sa ibang tao. Daniel, ano ang ginagawa mo? Nasisiraan ka ba ng isip para sa isang babae? Ibibigay mo ang iyong karera. Sumigaw si Doña Puring, ang matandang mukha nito ay nanginginig sa gulat. Tumingin si Daniel ng diretso sa mata ng kanyang ina. Ang kanyang tinig ay matibay, katulad ng malamig na bakal. Tinanggal ko ang ranggo ko, hindi upang talikuran ang aking responsibilidad sa serbisyo, kundi upang, bilang isang lalaki, bawiin ang katarungan para sa aking asawa. Sa sandaling ito, ako ay isang asawa bago maging opisyal. Ikaw at si Trixie ay palaging nagmamalaki dahil pulis ako, nagmamalaki dahil sa titulong koronel na ito para makapag-angat ng ulo kahit saan. Ngunit nagtanong ba kayo, kahit minsan nabili ba ng batas na ito ng bahay para sa inay? Nabili ba nito ang mamahaling sasakyan ni Trixie? Nabayaran ba nito ang mga utang sa sugal ng mga nakaupong dito ngayon? Namutla si Trixie at nangatal ang kanyang labi. Ang pera mo rin naman iyon, di ba? Ngumiti ng mapanghamon si Daniel, ngiti na puno ng paghamak sa kanyang sariling kapatid na nagmamahal ng walang muwang at masamang loob. Ang suweldo ko bilang koronel ay sapat lamang para mapanatili ko ang aking tungkulin at ang pinakapangunahing pangangailangan ko. Ang buong halaga ng aming buwanang suporta sa inay, ang pambayad ng iyong mga utang, ang pondo para ayusin ang bahay na ito, lahat ay galing sa pawis at luha ni Maria. Gabit araw niya pinagtrabahuhan ang kanyang tindahan ng alahas. Tiniis niya ang lahat ng pagmamatigas ni inay upang mapanatili ang aking dignidad, at tinatawag ninyo siyang palamunin. Hinahamak ninyo ang taong nagpapalusog sa buong pamilyang ito. Tumigas ang buong silid. Ang mga kamag-anak na kanina ay kumakain ng walang kahirap-hirap ngayon ay itinapon ang kanilang mga kutsara, ang mga mukha ay namutla. Ang nudes na katotohanan na inilantad ay winasak ang magarbong maskara ng pamilyang De La Cruz. Lumingon si Daniel sa paligid, nakita ang mga pamilyar na mukha na ngayon ay umuyukod sa kahihiyan, ngunit walang isa man ang tumayo upang humingi ng tawad kay Maria. Napagtanto niya na ang pagpapatawad sa sandaling iyon ay isang kasalanan laban sa kanyang sarili at sa kanyang asawa. Lumingon si Daniel at hinawakan ang malamig na kamay ni Maria. Naramdaman niya ang tibay ng babae, ngunit naramdaman din niya ang ganap na pagkasira sa loob nito.
Alam niya na hindi na niya mapipilitang magdusa ang babae kahit isa pang segundo sa pugad ng walang utang na loob na ito. Ang pagpili sa pagitan ng pamilya at ng katuwiran ay hindi kailanman madali, ngunit kapag ang pamilya ay wala ng pag-ibig ang katuwiran, ang tanging daan upang mapanatili ang pagkatao. Inay, nuka na ang lahat ng aking kabataan upang matupad ang paggalang sa magulang sa paraang gusto ninyo. Tinahimik ang sarili ko nang minamaliit ninyo siya, naniniwala akong ang panahon ay magtutunay ng lahat, ngunit nagkamali ako. Ang aking katahimikan ay kasabwat ng kasamaan. Tumingin si Daniel sa mga basag na piraso ng mangkok sa kanyang paanan. Ang tinig niya ay bumagsak, ngunit puno ng kapangyarihang nagkalat sa buong bahay. Ginamit ninyo ang mangkok na ito upang pahamakan ang aking asawa. Kaya ngayon, ang mangkok na ito mismo ay nagpatuyo ng huling natitirang pag-ibig. Mula sa sandaling ito, hindi na ako magiging iyong anak pagdating sa mga transaksyon sa pera o pagtatakip ng mga pagkakamali, ipapatupad ang katarungan. Unang pagkakataon sa loob ng 12 taon na tumingin si Maria kay Daniel at nakita niya ang kanyang lalaki bilang isang talagang matalas na espada. Hindi para labanan ang mga dayuhang kaaway, kundi para putulin ang mga kadena ng kalikuan na nagpiit sa kanilang buhay. Pinigilan niya ng mahigpit ang kamay ng lalaki, handa na para sa isang humarap na alam niya ay hindi na niya kailangang harapin ng nag-iisa. Tumayo ng tuwid si Maria. Ang kanyang kamay ay mahigpit sa kamay ni Daniel bilang suporta, ngunit ang kanyang mga mata ay ganap na nagbago, na wala ng pagsuko, wala ng pagmamakaawa para sa pag-unawa mula sa mga taong walang puso. Dahan-dahan siyang nagpalag ng kamay ng kanyang asawa at humakbang pasulong. Ang kilos na ito ay nagpatabog sa mga kamag-anak na nakaupong sa mataas na dako. Nagkalahat silang napahikayat na lumayo sa magkabilang panig, katulad ng isang malamig na kuryente. Inabutan ni Maria ang kanyang branded na bag sa mesa ng handaan at inilabas ang isang makapal na bundle ng mga dokumento na nakabalot sa matibay na katad. Hindi niya ito itinapon. Inilagay niya ito ng maingat sa mesa ng tsaa, katabi ng sombrero ni Daniel. Ang tunog ng mga dokumento sa kahoy ay tumunog ng tuyo, nagpapahiwatig ng simula ng isang paghatol. Trixie, sinabi mo na palamunin ako kay Daniel, na ginagastos ko ang pera ng pamilyang De La Cruz, tama ba? Nagsalita si Maria. Ang kanyang tinig ay hindi mataas, ngunit matalas katulad ng patalim, nagkalat sa tahimik na bahay. Binuksan niya ang bundle ng mga dokumento at isa-isang ibinalik ang mga puting pahina na may pulang pirma. Nagtiis ako ng 12 taon, hindi dahil mahina ako, kundi dahil pinahahalagahan ko ang lalaking nakatayo sa tabi ko. Ngunit ngayon, kayo mismo ang pinilit sa akin na tanggalin ang magandang maskara na ito. Kinuha ni Maria ang unang pahina, tumingin ng diretso sa mukha ni Trixie na nagsimulang mabago ang kulay. Ito ay kopya ng aking personal na account statement sa nakaraang 10 taon. Ang kabuuang halagang hiniram mo para sa isang high-end na kondominium sa lungsod, para sa mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas, at para sa mga pagkakataon na natinag mo sa stock market at sa sugal kasalukuyang 5,200,000 piso. Lahat ay may kasunduan na ikaw mismo ang pumirma tuwing pupunta ka sa akin na umiiyak at nagmamakaawa. Hindi alam ni Daniel ang lahat ng ito dahil nangako akong iingatan ang iyong dignidad, ngunit hindi na kailangan iyon ngayon. Nanginginig si Trixie, ang kanyang mga labi ay naging asul. Sinubukan niyang abutin ang mga papel, ngunit mas mabilis si Maria. Kinuha ang mga ito ng may determinasyon. Nagsimulang kumulo ang buong silid. Ang mga kamag-anak na noon ay naniniwala kay Trixie na mayaman dahil sa kuya niyang koronel, ay ngayon ay nagkatinginan ng may bibig na nakabukas. Ang katotohanan tungkol sa gintong minahan na nagngangalang Maria Reyes ay nagsimulang mailantad ang mga pinakamalupit na sulok nito. Inay, sinabi ninyo na ako ay kahoy na walang bunga. Alam ba ninyo kung saan galing ang pondo para sa kondominium kung saan kayo nakatira, ang operasyon sa puso noong nakaraang taon, at maging ang marangyang handaang ito ngayon? Ang suweldo ni Daniel bawat buwan ay sapat lamang para bayaran ang kuryente at ang pinakapangunahing gastos sa buhay.
Ang buong buwan ng suporta sa inyo 50,000 piso, kasama ang lahat ng gamot ay kinukuha mula sa kita ng aking Reyes Jewelry. Hindi ko ito sinabi dahil tinrato ko kayong pamilya. Gusto ko na mapagtuunan ni Daniel ang kanyang trabaho, ngunit lumabas na ang aking kabaitan bilang dahilan para hamakain ninyo akong babaeng walang silbi. Ganap na binitawan ni Maria ang kanyang dati-rati mahinahon na pag-uugali. Ang lakas ng isang babaeng namumuno ng isang chain ng alahas na nakaharap na sa maraming bagyo sa negosyo ngayon ay buong-buong inilantad. Ang kanyang mga mata ay matalas. Makapangyarihang antas na napilitan si Doña Puring na lumayo ng tingin. Ang mga kamag-anak na kakaabuso lamang sa kanya ay ngayon ay nakatungo ang mga mukha. Natatakot na ang susunod na listahan ng mga pag-utang ay maglalaman ng kanilang mga pangalan. Huwag kang mag-imbento ng mga kwento, ikaw ay isang manggagawa lamang sa tindahan ng Reyes Jewelry at ang aking anak ay may pera dahil malaki ang kanyang trabaho. Ang labi ni Doña Puring ay nangangatal habang sumusubok na kumapit sa huling walang kabuluhang pagmamalaki. Ngumiti si Maria, isang ngiting malamig hanggang kaibuturan. Lumingon siya sa mga kamag-anak na nakatayo na parang mga estatwa. Mga tito at tita, siguradong hindi ninyo nalimutan ang mga pagkakataon na nagpadala kayo ng inyong mga anak sa aking tindahan upang humingi ng trabaho at pagkatapos ay ginamit ang pagkakakilala para humingi ng paunang sahod ng isang taon ng maaga. Mayroon akong buong talaan dito. Ang pamilyang De La Cruz ay matagal na itong nabubuhay sa aking pawis at dugo, ngunit ginagamit ang pangalan ng pamilya bilang dahilan upang tramplahan ako. Ako ay isang negosyante, alam ko kung paano mag-invest at alam ko rin kung paano bawiin ang kapital kapag ang kasosyo ay wala ng halaga at hindi ako ang manggagawa na inaakala ninyo. Lumingon si Maria kay Trixie, na sa oras na iyon ay natumba na sa upuan, ang magandang mukha ay kulubot sa takot. Itinapon niya ang papel ng 5,000,000 piso sa mesa ng handaan sa gitna ng mga pinagkakatakot na plato ng pagkain. Trixie, ang 5,000,000 pisong ito, binibigyan kita ng 24 na oras upang maghanda ng plano sa pagbabayad. Ang kondominium na tinitirhan mo ay nakapangalan sa akin, ang sasakyan mo rin ay nakapangalan sa aking kumpanya. Kukunin ko lahat bukas. Kung wala kang pera, ililipat ko ang mga dokumento sa isang profesional na kumpanya ng pagbawi ng utang at magsampa ng kaso para sa iligal na pag-angkin ng ari-arian. Hindi ako nagbibiro, nanginginig si Trixie. Lumingon siya kay Doña Puring para sa tulong, ngunit ngayon ang biyenang si Doña Puring ay nagulat din sa harap ng malaking ekonomikong kapangyarihan ng manugang na palagi niyang tinatawag na palamunin. Ang kulay rosang mundo na maingat na itinayo ni Trixie gamit ang pera ng kanyang ate ay biglang nagkawatak-watak. Napagtanto ng babae na wala siyang mayroon maliban sa mga branded na kasuotan at sa walang kabuluhang titulo na kapatid ng koronel. Tumingin si Maria kay Daniel, ang lalaki na nakatayo pa rin roon, tahimik at matatag katulad ng isang pader na nagpoprotekta sa kanya. Nakita niya sa mata ng lalaki ang ganap na suporta, ang kalayaan mula sa mga dinakikitang kadena ng angkan. Lumingon si Maria sa mesa ng handaan, kinuha ang isang baso ng pulang alak hindi ininom at dahan-dahang ibinuhos sa sahig katabi ng mga basag na piraso ng porselana. Ang handaang ito ay magiging seremonya ng pagwawakas ng lahat ng ugnayan. Mula ngayon, ang pera ni Maria Reyes ay hindi na maaagos sa bulsa ng sinuman sa bahay na ito. Ang minahan ng ginto na ipinagmamalaki ng lahat sa loob ng 12 taon ay opisyal nang isinara. Namutla si Trixie, ang kanyang nanginginig na mga labi ay hindi makapagsalita. Tinitingnan niya ang bundle ng mga dokumento ng utang na parang nakakita ng hatol ng kamatayan para sa kanyang huwad na mataas na pamumuhay. Bumagsak ang buong silid sa isang nakamatay na katahimikan, naririnig lamang ang hangin sa bukas na pintuan ng bahay ampunan, malamig at puno ng pangitain. Ang kalagayan sa loob ng bahay ampunan ng pamilyang De La Cruz sa sandaling iyon ay hindi na ang nakakasakal na katahimikan ng lumang kaugalian, kundi ang lamig ng isang hukuman na walang paraan ng pag-atras.
Si Daniel de la Cruz ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay walang kumukurap sa harap ng puting mukha ng kanyang kapatid o ng manglusot na tingin ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang sombrero at isinuot ito ng tumpak, iniayos ang gilid ng sombrero ng may katumpakan. Ang disiplina ng isang koronel ng pulisya ay nagbibigay ng bigat sa bawat galaw niya. Hindi na si Daniel ang dating nakayukod na kapatid, ang dating nagpapadaan sa mga ugali ni Trixie upang mapanatili ang kapayapaan. Kuya, hindi ka maaaring gumawa nito sa akin. Kapatid mo ako. Hahayaan mo bang ang ibang tao ay tramplahan ang iyong sariling dugo? Nautal si Trixie. Ang nanginginig na mga kamay ay kumakapit sa gilid ng mesa. Ang mga mamahaling singsing na nagbigay si Maria kay Trixie ay parang nagtatawang kuha ng mga pangarap. Tumingin si Daniel sa kanyang kapatid, ang mga mata ng lalaki ay matalas katulad ng mga lanseta ng manggagamot, tumagos sa magandang balot upang makita ang bulok na loob. Nagkamali ka, Trixie. Si Maria ay hindi ang ibang tao, siya ang aking asawa, ang taong nagpalaki ng pamilyang ito sa loob ng 12 taon, at ikaw ginawa mo ang iyong sarili na isang mapanganib na parasito. Ang tinig ni Daniel ay tumunog sa buong tahimik na bahay. Inilabas niya ang kanyang telepono, nagtaga ng isang numero at nagutos ng maikli. Pumunta agad sa kondominium sa lungsod. Isil ang lahat ng ari-arian. Walang sinuman ang maaaring maglabas ng anumang bagay bago ang aking inspeksyon. Oo, gawin ito ngayong gabi mismo. Nang marinig ni Trixie, tumagilid siya sa sahig katabi ng mga basag na piraso ng mangkok ng sabaw. Sumigaw siya. Nasisiraan ka na ba ng isip? Iyon ay bahay ko. Ang mga bagay doon ay akin. Pulisya ka, pero nangunguha ng ari-arian ng sarili mong kapatid? Tumingin si Daniel pababa. Ang mapait na ngiti ay lumitaw sa kanyang labi. Ang bahay ay nakapangalan kay Maria. Ang sasakyan ay nakapangalan sa kumpanya ni Maria. Kahit ang damit mo ngayon ay pera ng aking asawa, hindi ako nangunguha. Binabawi ko ang ari-arian para sa taong inagawan. Binibigyan kita ng eksaktong 24 na oras para ilabas ang iyong personal na gamit. Pagkatapos ng oras na iyon, anumang pagpapakilala sa kondominium ay magiging babala ng kaso ng iligal na pag-angkin ng ari-arian. Hindi nagbibiro si Daniel. Sa kaibuturan ng puso niya ay may sakit na nagtatali. Nasaktan siya dahil kinailangan niyang gumamit ng ganitong matigas na paraan laban sa kanyang sariling kapatid. Ngunit naunawaan niya kung hindi siya magiging matatag ngayon, si Trixie ay magiging isang sirang bata habang buhay, isang taong magpapatuloy na sumusupsop sa kaya ni Maria hanggang maubos ang babae. Ang lamig na ito ay ang huling mapait na lunas na kaya niyang ibigay. Ginaganap niya ang kanyang kapangyarihan upang basagin ang ilusyon ng prinsesa ni Trixie, pinipilit ang babae na harapin ang katigasan ng realidad. Daniel, sobra ka na. Kapatid mo siya, i-drive mo siya palabas ng bahay para mamatay? Sa oras na iyon nagsalita si Doña Puring, sumigaw para sa kanyang pinakamamahal na anak na babae. Doña Puring, huwag ninyong pilitin akong gumamit ng mas mabigat na salita. Pinahintulutan ninyo siyang wasakin ang buhay ng mag-asawa sa loob ng maraming taon. Kung gusto ninyong tulungan siya, maaari kayong isama siya rito o gamitin ang inyong sariling pera para sa kanya. Ngunit mula ngayon, kahit isang sentimo ni Maria ay hindi maaaring mahulog sa kanyang mga kamay. Lumingon si Daniel kay Maria, ang kanyang mata ay sandaling naging malambot bago maging matatag muli. Hinawakan niya ang kamay ng babae at determinadong hinila siya patungo sa pintuan. Tayo na. Wala nang dahilan upang magtampo rito. Nagkagulo ang buong bahay ampunan, ang mga kamag-anak ay nagmamadaling lumayo sa magkabilang panig upang bigyan ng daan ang koronel na namumuga ng galit. Lumakad si Daniel nang hindi lumingon sa likod, iniwan ang mga hiyawan, ang mga sumpa ni Doña Puring at ang pagkalito ng buong pamilya. Sa gabi ring iyon, sa paanan ng mataas na kondominium, 3 sasakyan ng propesyonal na pangkat ng seguridad ay dumating sa harap ng lobby. Nagmamadali si Trixie pauwi sa ganap na kahindik-hindik na kalagayan, ang buhok ay magulo, ang mahal na terno ay gulanit. Subukan niyang sumakay sa elevator, ngunit naharang siya ng 2 mataas na lalaki. Ipagpaumanhin.
Ginang, mayroon kaming utos na isil ang kondominium na ito para sa imbentoho ng ari-arian ayon sa kahilingan ng legal na may-ari, si Ginang Maria Reyes. Mayroon kang 24 na oras para ayusin ang iyong mga personal na damit at pang-araw-araw na gamit, ngunit hindi maaaring dalhin ang anumang alahas, elektroniko o mamahaling bagay na nasa listahan ng ari-arian ng kumpanya. Nagwala si Trixie, katulad ng isang hayop na naipit sa sulok. Nakita niya ang pulang seal tape na nakakabit sa krus ng pinto ng kondominium na dati-rati ipinagmamalaki sa mga kaibigan. Ang mga kapitbahay na maimpluwensya ay nagsimulang dumungaw mula sa kanilang mga pinto. Ang mga matamtam at mapaghamak na tingin ay nagtipon kay Trixie, ang dating prinsesa na ngayon ay pinapalabas katulad ng isang magnanakaw. Daniel, Maria, kayo ay malupit, mapaghiganti kayo. Ihahabla ko kayo sa hukuman. Ang sigaw ni Trixie ay nagpatunog sa maliwanag na pasilyo ng condominium, pinutol ang gabi sa ilalim ng maputlang LED na ilaw. Nagkamot-kamot siya sa bakal na pinto. Nang walang malay, ang mga kuko ay nagkaputol-putol at nagdugo, ngunit walang sagot kundi ang malamig na katahimikan mula sa kabila at ang matigas na tingin ng mga security staff. Sa gitna ng dilim na gabi, napagtanto ni Trixie na ang minahan ng ginto na palagi niyang pinagkakaaralang gamitin ay talagang bumagsak na. Inilibing ang kanyang buong mapagpalayaw na buhay sa ilalim ng guho ng walang utang na loob. Kinabukasan, bago pa man ang unang sinag ng araw, ay maaring maalis ang makapal na hamog ng lungsod. Isang maikling video ay sumabog sa mga social media platform. Sa umalog na frame, si Trixie de la Cruz ay lumitaw na ang mukha ay basang-basa ng nagsabog na maskara, ang buhok ay magulo, nawala na ang dating pagmamalaki. Nakaupo siya sa sahig ng pasilyo ng kondominium, katabi ng pulang seal tape, umiiyak habang ikinukwento ang kabalintunan ng kanyang kapatid na koronel at ang kasakiman ng mayamang ate. Mga tao, tulungan ninyo ako. Pulisya ang aking kapatid, pero nakikiugnay sa asawa niya para itapon kami ng aming inang at kapatid ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Ang aking ate na walang kuwenta, gumagamit ng pera kaya naharap siya sa pamilya ng asawa niya, nagbuhos ng mainit na sabaw sa akin at nagpadala ng mga tao para isil ang aming bahay. Gusto nilang patayin kami para makuha ang ari-arian ng aming mga ninuno. Nasaan ang katarungan? Ang video na may malakas na pamagat na koronel at mataas na asawa nagpaalis sa kanilang ina at kapatid ay kumalat ng napakalagting. Ang mga mausisa na walang pakialam sa katotohanan ay nagsimulang buglawin ang personal na pahina ni Maria at ang fanpage ng Reyes Jewelry para sa mga pag-atake at sumpa gamit ang mga pinakabastos na salita. Inagawan nila ang dangal ni Daniel, hinihingi ang pag-aalis ng ranggo niya, tinawag si Maria na isang bruha na nakasakay sa gintong bundok. Sa tahimik na silid ng kanilang bahay, nakaupo si Maria sa mesa ng trabaho. Ang liwanag mula sa screen ng computer ay sumasalamin sa mga malamig at matahimik na mata niya. Nilinis niya ang mga mapanganib na komento, nakaramdam ng isang kasuklam-suklam na kumaalab hanggang leeg, hindi sa galit sa mga bulag na netizens, kundi sa galit sa dugo mismo na dumadaloy sa katawan ni Trixie. Paano maaring maging ganun ang isang tao ang gumamit ng kabaitan ng iba bilang sandata laban sa kanila? Paano siya makakapanatiling walang kahihiyan habang ang mga kamay niya ay amoy ng mga mamahaling bagay na pinambayad ni Maria? Hindi ka ba magsasalita? Ang aming koponan sa media ay naghihintay ng utos mo. Pumasok si Daniel, naglagay ng mainit na kape sa mesa. Ang kanyang mukha ay may halong pagod pagkatapos ng isang gabing nagbabantay sa trabaho at sa mga alalahanin ng pamilya, ngunit ang mga mata niya ay matatag pa rin. Tumingin si Maria sa asawa nito, bahagya itong ngumiti, isang ngiting walang init. Hayaan mo siyang matapos ang kanyang palabas. Mahal, ang mas mataas ang aakyat, mas masakit ang bagsak. Hindi ko kailangang gumamit ng maruming media para harapin siya, ang katotohanan lamang ang aking gagamitin. Sinimulan ni Maria na buksan ang mga folder ng mga dokumento na matagal na niyang maingat na inihanda, hindi para masugatan ang sinuman,
kundi para protektahan ang kanyang sarili mula sa mga parasito. Hindi siya nagsulat ng mahabang liham mula sa puso, hindi umiyak ng pag-aabot ng kaawa-awang buhay, nagpost lamang siya ng isang album ng mga larawan na may maikling pamagat, ang katotohanan sa likod ng mga luha. Ang unang larawan ay isang detalyadong talaan ng mga bayarin sa ospital sa nakaraang 5 taon ni Doña Puring, kabuuang halos 2 milyong piso. Lahat ay nakapangalan sa may-ari ng account na nagbabayad, Maria Reyes. Kasunod ay isang listahan ng bank statement na buwanang naglilipat ng 50,000 piso papunta sa account ni Doña Puring na may paliwanag na suporta ng Maria para sa ina. Ang pinakamalupit ay ang mga screenshot ng mga mensahe ni Trixie sa nakaraang 3 taon. Ate, tulungan mo ako. Nasugal ko ng malaki 200,000. Huwag mo nang sabihin kay Kuya Daniel ha. Ate, maganda yung bag na iyon. Bilhin mo para sa akin. Makikiusap naman ako sa biyenan mo para sa iyo. Mag-transfer ka sa akin ng 500,000 para mag-invest sa crypto. Kung hindi, sasabihin ko sa biyenan natin na palayasin ka ng bahay. Ang mga mensahe ng pananakot, ang mga salitang mapanghiganti ng isang taong kumukuha ng benepisyo habang nagrereklamo, ito ay malinaw na lumabas sa harap ng lahat. Naglakip pa si Maria ng kasunduan ng 5 milyong piso na may pirma at fingerprint ni Trixie. Kasama rin ang clip mula sa security camera ng bahay ampunan na nagpapakita kay Trixie na kusang loob na kinuha ang mangkok at itinapon ito sa katawan ni Maria habang si Maria ay ganap na tahimik at nagtitiis. Ang post ni Maria ay katulad ng isang nuclear bomb na bumagsak ng tuwirang sa social media. Ang public opinion na noon ay mainit na nagagalit ay biglang natigil at ganap na bumalik. Ang mga taong kakaabot lamang sa pagtatanggol kay Trixie ay nakaramdam ng pagiging loko ng sukdulang antas. Hindi ko mapaniwala ang mayroon pala talagang ganitong kalupitang ate sa mundo. Gagastusin ang pera ng kanyang ate, tapos tuturnin upang saktan siya. Tingnan ang kamera, ang ate ay ganyan kahinahon, ngunit nagsinungaling siya na binuhusan siya. Ang koronel at asawa niya ay napakahusay na nagtiis. Kung ako, nag-alis na ako ng matagal na. Pati ang mataas na kondo pera ng ate rin pala iyon, pati sasakyan ate rin. Nagsinungaling siya na ari-arian ng kanilang mga ninuno. Anong mga ninuno nila? Ang alon ng paninisi ay nagsimulang bumagsak sa pabor ni Trixie. Ang personal na page niya ay tinamaan ng labis hanggang ito ay kailangang mabilis na isara. Ang mga malit na brand na humikayat sa kanya para mag-endorse ng buhay imbento ay sabay-sabay na kinansela ang mga kontrata at humingi ng kabayaran dahil nagagambala ang imahe ng kanilang brand. Nakaupo si Trixie sa maliit at murang silid na kakakuha niya, tinitingnan ang screen ng telepono na nagpapakita ng libu-libong abiso ng mga pag-insulto habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya inaasahan na maraming patunay ang hawak ni Maria. Hindi niya inasahan na ang ate huling dumating na kabaitan ay maaaring maging ganitong katamis na nakamatay na sandata. Sa katahimikan ng kanilang tahanan, malalim na huminga si Maria at idinantay ang ulo sa balikat ni Daniel. Naramdaman niya ang puso na hindi puno ng kasiyahan, naramdaman niya ang isang malawak na kawalan. Mapait ang tagumpay na ito dahil ang kalaban niya ay ang taong dati niyang tinatawag na pamilya. Huwag malungkot, ginawa mo ang tamang bagay. Ang tumor ay kailangang alisin para mabuhay ang katawan. Pinisil ni Daniel nang mahigpit ang balikat ng asawa. Ipinukit ni Maria ang kanyang mga mata. Alam niya na ito ay simula pa lamang. Kapag ang isang tamad at sakim na tao ay napahiwatig sa dingding, mayroon pa silang mas mapagsinungalingang plano. At siya, ang babaeng bakal ng industriya ng alahas, ay handa nang harapin ang lahat, basta't sa kanyang tabi ay naroroon pa ang kanyang espada. Ang presyon mula sa public opinion at ang pagputol ng pinansyal ay naging dahilan upang ang bahay ampunan ng pamilyang De La Cruz na dati ay maringal, ay maingay, ngayon katulad ng nasiraan na palengke. Sa gitna ng bakuran, nakahiga si Doña Puring sa upuan, ang mga kamay ay nakapatong sa dibdib,
ang bibig ay nagbubungad ng mga reklamo tungkol sa masunuring anak. Sa paligid niya, ang mga kamag-anak ay isa-isa na nagtatampalasan ng likod, iba ay nagmamantsa ng lotion, naglikha ng isang magulo at dramatikong eksena. Si Trixie ay nakatayo sa tabi, patuloy na umiiyak, gamit ang telepono upang ikulot ang lahat na parang nagtitipon ng huling katibayan upang balikan ang pagkasawi. Daniel, tingnan mo, malapit nang mamatay si inay dahil sa iyo. Dahil sa isang babae, papayagan mong patayin ang sarili mong ina? Sumigaw si Trixie nang makita ang sasakyan ni Daniel na dumating. Bumaba si Daniel sa sasakyan, ang mukha ay tahimik pa rin, katulad ng isang lawa sa taglamig walang galaw sa harap ng nagaganap na palabas. Dahan-dahan siyang pumasok. Si Maria ay nasa tabi niya. Ang mukha niya ay malamig. Ang mga mata ay matalas na lumipas sa karamihan na parang binabasa ang bawat maruming balak. Nang makita ng Doña Puring ang kanyang anak, ay nagbukas ng mata ng malawak, ang mga paa at kamay ay nag-convulse, at pagkatapos ay nanghimatay. Nagpanggap ang mga kamag-anak. Hala, nahimatay si Lola. Tumawag ng ambulansya. Daniel, sinabi ni Lola kung hindi mo bawiin ang utos ng utang, susugatan niya ang sarili sa haligi ng bahay ampunan. Tinutuan ni Daniel ang kanyang ina. Ang puso ng lalaki ay sumikip ng isang ihip ng sakit. Nasaktan siya hindi dahil sa pag-aalala na baka mangyari ang masama sa kanyang ina, kundi dahil napagtanto niya na ang inang palagi niyang iginagalang ay maaaring gamitin ang kanyang sariling buhay bilang pansugal upang takpan ang mali, upang payagan ang walang kahihiyan. Nakita niyang malinaw na nanginginig ang talukap ng mata ng kanyang ina, nakita ang dibdib na dahan-dahang humihingal ng pantay-pantay, hindi katulad ng isang taong nasa krisis. Isang ganap na kabiguan ang bumaha sa kanyang isip, nagpapaalala sa kanya na ang tigas na palagi niyang pinoprotektahan ay sa katotohanan isang takip lamang ng pinakamurang emosyonal na manipulasyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmamadaling yakapin ang kanyang ina. Humakbang si Daniel paatras, inilabas ang telepono at nagtaga ng numero. Ang kanyang tinig ay matatag, propesyonal, katulad ng sa isang eksena ng krimen. Ito si Coronel Daniel de la Cruz. Kailangan ko ng isang forensic medical vehicle sa bahay ampunan ng pamilyang de la Cruz. Mayroong kahina-hinalang pagpapakamatay at hindi normal na senyales ng pag-uugali. Oo, magpadala rin ng forensic examiner para gumawa ng dokumentasyon sa lugar. Biglang natigil ang buong silid. Namutla si Trixie at nangatal ang mga labi. Kuya, bakit forensic examiner? Kung nahimatay si inay, dapat ospital ang tawagan. Tumingin si Daniel ng diretso sa kanyang kapatid, ang ngiti sa labi ng lalaki ay nagpapakilig sa babae. Sinabi ng inay na gusto niyang magpakamatay, iyon ay isang seryosong bagay. Bilang isang opisyal, hindi ko maaaring baliwalain kung talagang may intensyon siyang gawin ito. Iyon ay senyales ng mental disorder o pag-uugali ng pananakot gamit ang buhay. Kailangan ko ng forensic examiner upang kumpirmahin ang kalagayan ng kanyang kalusugan dito mismo. Kung kinakailangan, mag-signin ako ng order para isugal siya sa mandatoryong psychological treatment sa National Mental Health Facility para sa kanyang kaligtasan at sa kapakanan ng lipunan. Narinig ni Doña Puring na nahimatay daw ang dalawang salitang mental health at bahagyang naninigas, ngunit nagpatuloy pa rin ng pagganap. Sa sandaling iyon, ang tunog ng sirena ay lumayo mula sa simula ng kalye. Ang espesyalidad na ambulansya ng Forensic Medical Agency ay huminto sa harap ng bakuran. Dalawang medikal na tauhan na nakaputing uniforme ang pumasok na may dalang kagamitan. Kasunod ay ang barangay captain at ilang mausisang kapitbahay. Inilabas ni Daniel ang kanyang ID, ang tinig ay malamig. Hinihiling ko sa inyo na suriin ang oxygen level sa dugo, tibok ng puso, at pupillary reflex. Kung ang pasyente ay nagpapanggap na nahimatay upang magdulot ng presyon, gagawa tayo ng dokumento sa saksi ng barangay captain tungkol sa gawin ng paglikha ng kasamaan at emosyonal na manipulasyon. Lumapit ang isang medikal na tauhan, kinuha ang isang maliit na flashlight at sinesulog sa mata ni Doña Puring.
Sa sandaling humipo ang kamay ng tauhan sa kanyang talukap, si Doña Puring ay bigla-biglang bumangon katulad ng may spring sa likod. Itinulak niya ng malakas ang kamay ng medikal na tauhan. Ang mukha niya ay namula, sumigaw. Lumayo kayo. Sino ang nagpayag sa inyo na hawakan ako? Daniel, talagang gusto mo palang patayin ang iyong ina? Nakatayo si Daniel nang nakakrus ang mga braso. Ang malamig na tingin niya ay pumuno sa buong silid. Gumaling na pala ang inay? Mabuti. Ang examiner ay hindi pa nagdedesisyon na ang inay ay may mental health issue, ngunit dapat pa ring gumawa ng dokumentasyon. Barangay Captain, kitang-kita ninyo na si Doña Puring ay ganap na malusid, ngunit gumamit ng pagpapanggap ng pagkahimatay upang pilitin akong bawiin ang dokumentasyon ng utang ng 5 milyon ng aking kapatid. Ito ay isang gawi ng pag-abuso sa relasyon ng pamilya para angkinin ang ari-arian at guluhin ang kapayapaan ng tahanan. Ang mga kamag-anak ay ngayon ay hiya na hanggang hindi nila alam kung saan itago ang kanilang mukha. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulong at tumuro kay Doña Puring at Trixie nang may mga mapaghamak na tingin. Ang maringal na palabas ng padaing iskema ay naging isang murang palaro sa liwanag ng batas at determinasyon ni Daniel. Malupit ka, Daniel, gusto mo bang sirain ang lahat ng landas ng aming pamilya? Humihinang iyak si Doña Puring na nakaupo sa upuan, ngunit ngayon ay walang simpatya. Tumingin si Daniel sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Ang awa sa kanyang puso ay naging isang hindi matinag na determinasyon. Lumingon siya kay Maria, hawakan ang kamay ng babae bilang isang pahayag ng kanyang pagpili. Hindi ko winawasak ang landas ng sinuman. Ibinalik ko lamang sa lahat ang katotohanan na sinikap ninyong itago sa loob ng 12 taon. Mula ngayon, huwag nang gamitin ng sinuman ang buhay o moral na hamon bilang pag-areglo sa akin. Ang batas ay walang pamilya at naubos na rin ang aking pag-iisip sa mga ganitong palabas. Tumingin si Doña Puring sa likod ng kanyang anak at manugang na lumalabas. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nangahas na sumigaw o magpanggap pang mahimatay. Sa harapan ng barangay captain at ng mga medikal na tauhan, ang mukha ng pinakamakapangyarihang babae ng angkan ay ngayon ay puno ng kahihiyan at katangi-tanging pangungulila. Dahan-dahang lumubog ang tunog ng sirena sa kalayuan, pabalik sa likod ng matatandang puno ng bakuran ng bahay ampunan. Iyon din ang sandaling naupo si Maria sa likod na upuan ng sasakyan ni Daniel. Ang mga mata nito ay malamig na nakatuon sa harapan. Ang huling tiis ay namatay kasabay ng murang palabas ni Doña Puring. Wala nang sakit si Maria, mayroon lamang siyang isang nakakatakot na kalinawan ng isang negosyante na napagtanto na ang kasosyo ay ganap ng nagkanulo. Binuksan ni Maria ang kanyang telepono. Ang mga dulo ng daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Sinimulan ang isang malawak na ekonomikong operasyon na tahimik niyang inihanda mula pa kagabi. Hindi na ginagamit ni Maria ang emosyon upang resolbahin ang problema. Ginagamit niya ang mga numero at mga relasyon sa kapangyarihan na maingat niyang itinayo sa loob ng 12 taon ng pakikipaglaban sa mundo ng alahas. Ang unang tawag ay para sa direktor ng credit division ng bangko, kung saan si Trixie ay may utang sa pamumuhunan ng alahas. Magandang araw, sir. Tungkol sa guarantee ng credit para kay Trixie de la Cruz sa ilalim ng pangalan ng aking kumpanyang Reyes Jewelry, opisyal ko itong ibinalita na bawiin ang buong commitment ng guarantee mula sa sandaling ito. Ang anumang panganib na lalabas pagkatapos ng sandaling ito ay walang responsibilidad ang aking kumpanya. Oo, gawin ayon sa tamang proseso ng bad debt processing. Ibinaba ni Maria ang tawag ng walang pagkagambala sa mukha. Susunod ay isang serye ng mensahe sa mga supplier ng branded goods at alahas na dating ginagamit ni Trixie ang pangalan ng kapatid ng may-ari ng Reyes Jewelry upang bumili ng utang. Inilathala ni Maria ang isang maikling pahayag sa pribadong grupo ng negosyo. Mula ngayon, lahat ng transaksyon ni Trixie de la Cruz ay hindi kaugnay sa Maria Reyes. Hindi ko babayaran ang anumang singil na manggagaling sa individual na ito. Pinagmasdan ni Daniel ang asawa niya sa review mirror habang nagmamaneho. Nakita niya ang isang Maria na lubhang kakaiba, matalas, mapagpasya
at bahagyang walang awa, ngunit hindi niya ito pinigil. Naunawaan niya na kung hindi mahiwalay ni Maria sa pinansyal si Trixie, ang kapatid na iyon ay magiging isang nakakasamang halaman sa habambuhay, nakakapit at sumusupsop ng lakas sa lahat ng paligid nito. Ang parusang ito ay hindi paghihiganti, ito ay pagpapatupad ng katarungan upang maibalik sa tamang lugar ang lahat. Sa kaibuturan ni Maria, isang damdamin ng walang pag-atras na determinasyon ang bumubula. Naalala niya ang mga taon na bawat sentimo ay ipon upang mapalawak ang tindahan, ang mga gabing gising upang magdisenyo ng mga bagong linya. Habang si Trixie ay kumukuha ng credit card at nagbabayad sa pinakaprestihiyosong shopping center sa Paris at Milan. Ang kanyang pagbubukas ay itinuturing na kahinaan at ngayon ipapakita niya ang ganitong kahinaan kapag naging sandata ay gaano ito katalim. Alo, Miguel ba iyon? Gusto kong ilipat ang file ng utang ng 5 milyon at 200,000 piso ni Trixie de la Cruz sa inyong kumpanya. Oo, kailangan ko ito na ganap na mabawi ayon sa batas. Ang inyong koponan ay maaaring magsimula ng sibil na kaso at i-freeze ang natitirang personal na ari-arian. Kung kinakailangan, ibibigay ko ang lahat ng katibayan at suporta ng abogado. Nagsalita si Maria sa direktor ng isang propesyonal na kumpanya ng pagbawi ng utang nang walang pag-aatubili sa tinig. Alam niya na kapag ang file na ito ay umalis sa kanyang mga kamay, haharapin ni Trixie ang totoong presyon mula sa mga taong gumagawa lamang batay sa mga numero at batas walang lugar para sa mga luha o peking pamilya. Tanghalian ng araw na iyon, sa maliit na silid kung saan nagtatago si Trixie, ang malakas na pagkakatok sa pinto ay nagulat sa kanya. Bahagyang binuksan ni Trixie ang pinto. Umaasa na iyon ay mga tauhan ng kanyang ina na nagdadala ng suporta, ngunit ang nakita niya ay 2 lalaking nakaitim na ternong walang ekspresyon at isang abogado na hawak ang isang bundle ng mga dokumentong may pulang selyo. Ginang Trixie de la Cruz, kami ang autorisadong kinatawan ni Ginang Maria Reyes at ng kumpanya ng pagbawi ng utang. Ito ang opisyal na abiso na ang lahat ng inyong mga credit line at guarantee ay tinanggal na. Kasabay nito, ito ang court summons para sa kaso ng pagbawi ng utang na 5,200,000 piso kasabay ng mga ari-ariang ilegal na kinuha. Kinuha ni Trixie ang papel ng abiso ng utang, ang mga mata ay bukas ng malawak sa gulat. Ang mga matitibay na letra tungkol sa pagpapalawig ng account at pagkumpiska ng natitirang ari-arian ay lumitaw katulad ng mga hatol ng kamatayan. Nagmamadaling pinindot ni Trixie ang numero ni Maria, ngunit ang sagot ay tunog lamang ng walang katapusang tot. Tinawag niya ang mga kaibigan niyang marangya, ngunit lahat sila ay agad na nakatanggap ng balita at sinara ang kanilang mga telepono o nag-decline ng tawag ng may malumanay na pagtanggi. Ang mga taong noon ay nakapalibot sa kanya upang masalo-salo ang mga mamahaling regalo. Ang mga taong noon ay nagpuri sa kanya bilang simbolo ng fashion. Ngayon lahat sila ay nawala, katulad ng hindi kailanman naging bahagi ng buhay niya. Natakot sila sa amoy ng utang. Natakot sila sa determinasyon ni Maria Reyes, ang babaeng hawak ang puso ng industriya ng alahas. Napagtanto ni Trixie ang isang masamang katotohanan. Ang pagkakaibigan na itinayo niya ay isa ring uri ng parasitismo, at kapag ang host na siya ay wala nang mapagsamantalahan, agad nahahanap ang mga parasito ng bagong host. Nagsimulang umulan. Ang mga malamig na patak ng ulan ay dumidikit sa mukha ni Trixie na puno ng nagkalagas na maskara. Napilitan siyang lumipat sa isang murang silid na malalim sa loob ng isang makitid na eskinita. Doon ay amoy, halumigmig at ingay ng mga manggagawa na nagpapalokong sa kanya. Ang silid ay wala pang 10 metro kwadrado. Ang init ng bubong na bakal ay pumupunta pababa na nagpapainit ng kanyang balat. Naupo ng kasalanan si Trixie sa marumi-raming tiling sahig. Tinitingnan ang mga kuko na puno ng bato na ngayon ay nagkaputol-putol at nagdurugo. Ang panik ay sumakop ng kanyang isip. Hindi siya nakakaalam magluto, hindi nakakaalam ng paglaba, hindi alam kung paano kumita ng pera. Sa loob ng 10 taon,
Namuhay siya bilang isang prinsesa sa kristal na palasyo na itinayo ng pera ng kanyang ate. At ngayon, nang basag ang kristal, siya ay isang taong may kapansanan sa kasanayan sa pamumuhay. Bakit naging ganito ang lahat? Bakit kaya maaaring maging ganito kalakas si Maria? Bakit hindi siya tinutulungan ni Kuya Daniel? Ang mga tanong ay paulit-ulit sa kanyang isipan, ngunit sa pagkakataong ito, isang huli na kilabot ng katotohanan ay nagsimulang kumislap. Naalala ni Trixie ang mainit na sabaw na itinapon niya kay Maria. Naalala ang mga salitang kahoy na walang bunga na malupit niyang sinabi. Naalala ang nagtitiis na mukha ng kanyang ate sa batas sa loob ng 12 taon at ang mapagpahintulot na katahimikan ng kanyang kapatid. Napagtanto niya na siya mismo ang kumulokoy ng kanyang sariling pugad. Siya mismo ang nag-ipit ng mga taong pinakanagmamahal sa kanya sa dingding at ngayon ay nakatanggap ng isang katiyak na kabayaran. Ang pagsisisi ay sumalang ngunit iyon ay pagsisisi ng isang taong natatakot sa hirap kaysa sa maling ginawa. Sa kagipitan, napagdesisyonan ni Trixie na pumunta sa opisina ni Maria. Nakatayo siya sa lobby ng gusali ng Reyes. Jewelry ang kanyang hitsura ay gusot, kaya halos hindi na siya nakilala ng guard. Nang makita niya ang sasakyan ni Maria na dumating, lumundag si Trixie sa harap, lumuhod ng tuwirang sa paanan ng kanyang ate. Ate Maria, maawa ka sa akin, nagkamali ako, patawarin mo ako kahit isang beses, bawiin mo ang asunto, magtatrabaho na ako para bayaran ka, hindi ko na kaya ang silid na iyon, malapit na akong magutom. Bumaba si Maria, ang itim na ternong makapangyarihan ay nagpapataas ng kanyang kagandahan at katahimikan. Huminto siya, tumingin pababa sa kanyang ate na umiiyak nang nakasakit sa kanyang paanan. Ang mata ni Maria ay walang awa, tanging isang nakakatakot na katahimikan lamang. Hindi niya itinutulak si Trixie, ngunit hindi rin siya yumukod para tulungan. Trixie, hindi ka nagsisisi dahil nasugatan mo ang ate mo. Nagluluksa ka lamang para sa nawala mong mataas na pamumuhay. Kung hindi ko binawi ang mga ari-arian ngayon, luluhod ka ba rito? O magpapatuloy ka pa rin na tawaging palamunin ang ate mo? Ate Maria, magbabago na talaga ako. Ngumiti si Maria, ngiti ng isang negosyante na napakaalam sa katangian ng tao. Ang pagkakataon na magbago ay ibinibigay ko sa iyo sa loob ng 12 taon. Ngunit sa bawat landas na ibinibigay ko, ginagamit mo ito upang humukay ng mas malalim na hukay para sa akin. Ang kaso ay naihain na. Ang file ay nasa kumpanya na ng pagbawi ng utang. Wala na akong kapangyarihan na makialam. Kung gusto mong mabuhay, gamitin mo ang mga kamay na iyan para magtrabaho. Ngayon, pakiusap umalis na mayroon pa akong meeting. Lumakad si Maria nang lampas kay Trixie nang may determinasyon. Ang tunog ng kanyang high heels sa marble na sahig ay tumunog ng matibay katulad ng huling hatol. Nagulat si Trixie sa likod ng ate, ang tuwid na likod na unti-unting nalaro sa lubo ng mga automatikong salamin ng pintuan. Ang minahan ng ginto ay hindi lamang nagsara, ito ay naging isang bakal na pader, hindi nagpapasa kahit isang maliwanag na pag-asa para sa parasito na naubos na ang katao. Ang malamig na marble sa sahig ay hindi mas malamig kaysa sa tingin ni Maria nang pagbaligtaran niya ng sandali bago pa man ganap na magsara ang automatikong salamin na pinto. Nakita pa rin si Trixie na nakaluhod, kumakapit sa laylayan ng kasuotan ng kanyang ate katulad ng hawak sa huling lubid ng buhay. Hindi itinulak ni Maria. Nakatayo siya na katulad ng isang estatwa na inukit ng kapangyarihan at katinuan. Tumingin siya nang malalim sa mga nagulat na mata ng ate at wala siyang nakitang tunay na pagsisisi, nakita lamang niya ang takot sa gutom, sa kahirapan. Isang ideya ang kumislap sa isipan ni Maria, hindi ang mahinang pagpapatawad, kundi ang isang huling pagsubok upang linisin ang bulok na kaluluwa ng kanyang ate. Hindi ko bababawikin ang kaso, ngunit bibigyan kita ng isang landas upang hindi ka mapunta sa kulungan dahil sa iligal na pagangkin ng ari-arian. Nagsalita si Maria ng malamig, bawat salita ay parang tinatamis sa isipan ni Trixie. Naglingon si Trixie pataas, ang mga mata ay nagsidlab ng pag-asa na puno ng kalkulasyon.
Sabihin mo anuman ang sabihin mo, gagawin ko. Ibabalik mo ba ako sa dating condominium o papayagan mo akong maging manager sa iyong tindahan? Natawa si Maria nang may kapaitan. Hindi pa rin ba nagigising? Trixie ang manager? Ni sarili mong buhay ay hindi mo pa kailanman pinamamahalaan, sino ka pang papamahalain? Bukas ng alas 8 ng umaga, maroroon ka sa fabrication workshop ng Alahas sa Industrial Zone. Ito ang espesyal na kontrata ng paggawa. Magiging isa kang manggagawa sa forge at polishing machine. Ang iyong suweldo ay minimum wage. O 10% ng sahod ay diretso sa account ng pagbawi ng utang upang maibayad ang 5 milyo. Matutulog at kakain ka sa dormitoryo ng manggagawa. Kung lalabas ka o lalabag sa disiplina, ang kaso ay agarang isisulong. Nagulat si Trixie. Ang mukha niya ay naging maputi katulad ng kaluluwa. Manggagawa sa forge? Manggagawa ka ba talaga akong gawin? Prinsesa ako ng pamilyang De La Cruz? Lumukso si Maria at malapit ang nguso sa tainga ni Trixie. Ang tinig ay naging katulad ng malamig na bakal. Ang titulong prinsesa ay namatay nang itinapon mo ang mangkok sa akin. Gusto mong mabayaran ang utang gamit ang salitang patawad? Walang libreng tanghalian sa mundong ito, Trixie. Gusto kong maunawaan mo ang pakiramdam ng isang manggagawa na naglalabas ng maraming pawis upang gumawa ng isang piraso ng alahas na palagi mong itinatago sa sulok ng aparador mo. Kung hindi ka sumasang-ayon, lumabas ka at hintayin ang summons ng hukuman. Kinabukasan, ang matandang delivery van ay nagpapatak kay Trixie sa harap ng fabrication workshop sa kaibuturan ng Industrial Zone. Wala nang amoy ng mamahaling pabango, ang naroroon lamang ay ang amoy ng mga kemikal ng paglilinis, ang amoy ng natutunaw na metal at ang ingay ng mga makina. Si Trixie ay itinulak sa locker room, napilitan na ibigay ang kanyang huling telang damit upang magsuot ng asul na uniforme ng manggagawa na gawa sa magaspang na tela. Ang mga buhok na inihaw ay binuinan sa loob ng mapigil na hard hat. Si Maria ay nakatayo sa upper floor ng opisina. Karinun sa salamin na kurtina, tahimik niyang sinusundan ang eksena. Nakita niya si Trixie na naguguluhan sa harap ng conveyor belt. Nakita niya ang dating hambog na ate ngayon ay kailangan nitong yumukod sa mabagsik na direksyon ng isang may karanasang foreman. Hindi naramdaman ni Maria ang tagumpay. Sa kaibuturan niya, ito ay isang dakilang operasyon. Gusto niyang gamitin ang init ng forge upang muling ihubog ang karakter ni Trixie, gamitin ang pagsisikap ng paggawa upang turuan ang parasitong ito ng tunay na halaga ng pera. Bawat patak ng pawis na mahuhulog sa sahig ng workshop ngayon ay isang hakbang na maglalayo kay Trixie sa mapanganib na ilusyon ng matagal na niyang pinanangan. Sa tanghaling araw, tumaas ang temperatura sa loob ng workshop. Nakatayo si Trixie sa tabi ng high-frequency forge. Ang init ay pumupukaw sa kanyang mukha, ang murang maskara ay natutunaw at dumadaloy pababa sa kanyang leeg. Ang mga kamay na sanay lamang sa nail art ay namamaga at nanginginig dahil sa hawak ng iron tongs, hindi pa nakasanay sa mabigat na trabaho. Ang ingay ng mga makina ay nagbibigay ng sakit ng ulo. Ngunit sa tuwing mababawasan ang kanyang kamay, malakas na sigaw ng foreman ang bumabalik sa kanya. Tinutunghayan ni Trixie ang plato ng mga magaspang na alahas na naghihintay na maiproseso. Pagkatapos ay tinitingnan ang kanyang mga kamay, isang tunay na pagsisisi, masakit na katulad ng paginaw ng kutsilyo, ay nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Nagsimula siyang maunawaan na ang buhay na puno ng luho noon ay hindi isang katotohanan sa buhay, kundi dugo at luha ng kanyang ate na ibinuhos upang takpan ang kanyang walang utang na loob. Ang imahe ni Trixie na pumuputas ng pawis gamit ang manggas ng magaspang na uniforme. Ang mukha ay may mantsa ng uling at metal na alikabok, nakatayo sa tabi ng nagniningas, na forge ito ang pinakamatibay na sagot sa lahat ng dating pang-aabuso. Sa liwanag ng naglalagablab na workshop, ang kababalaghan ng Prinsesang De La Cruz ay ganap nang nawala, na iwan lamang ang isang taong nagpupunyagi sa katotohanan. Isinara ni Maria ang kurtina ng bintana. Nang opisina, lumingon siya kay Daniel na naghihintay sa likod. Ang hatol na paggawa na ito
ay pasimula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay ng pagbabalik. Ngunit kahit paano, ang katarungan ng mga manggagawa ay nagsimula ng maipatupad sa mga balikat ng isang tamad. Ang pickup truck ay bumiyahe sa mga kumukurbang daan ng bundok habang iniwan sa likod ang nakakasunog na init ng mga forge at ang mga sigaw ng isang pamilyang nabulok. Mahigpit na hawak ni Daniel ang manibela, ang mga mata niya na sanay sa mga panahon ng paghabol sa mga kriminal ay lumambot ngayon nang makita ang lunting berde ng mga puno ng pino na nagtatakip sa larangang dako. Sa tabi niya, si Maria ay nakatulog na. Ang mukha niya habang natutulog ay walang na ang tulis ng pagod na may-ari ng negosyo at wala na rin ang lamig ng babae na kaaraw-araw ay gumawa ng isang malawak na ekonomikong operasyon. Mukha siyang pagod, isang pagod na lumampas sa bawat sela pagkatapos ng 12 taon ng pagdadala ng mga pamantayan at walang utang na loob. Nag-apply ng leave si Daniel kaagad pagkatapos makumpleto ang operasyon sa pagsil ng ari-arian. Alam niya na hindi kailangan ni Maria ang mga karagdagang paliwanag, kailangan niya ng puwang upang huminga. Kailangan niya ng isang lugar kung saan ang titulong manugang ng pamilyang De La Cruz o asawa ng koronel ay hindi na magiging mga di nakikitang kadena sa kanyang leeg. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na nakatago sa gitna ng isang lambak ng mga puno ng pino sa labas ng Baguio. Walang mga taga-serbisyo, walang lumang ritual, puno ng amoy ng pinong kahoy at tunog ng hangin sa mga bukas na pintuan. Nagising si Maria nang ang lamig ng kordilera ay pumasok sa loob ng sasakyan. Nakita niya si Daniel na nakatayo sa labas at iniaalis ang maliliit na kahon mula sa likod ng sasakyan. Hindi siya nakauniporme, isang simpleng gray sweater at maong lamang ang suot niya. Mukhang payapa at matatag siya, katulad ng isang matandang puno. Bumaba si Maria, huminga ng malalim, ang malinis na hangin ay masakit sa baga. Gaan na ba ang pakiramdam mo? Lumapit si Daniel at binabalutan ang leeg ng asawa ng scarf. Bahagyang tumango si Maria, niyakap ang braso ng lalaki. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi pagiging malayo kundi isang pag-unawa na umaabot na sa antas na hindi na kailangan ng mga salita. Sa loob ng bahay na kahoy, ang apoy sa fireplace ay kumikislap, nagpapahagis ng kulay dilaw sa mga kahoy na dingding. Mismo na naghanda si Daniel ng isang paso ng luya tea, ang usok ay nakahalang kasama ang amoy ng nasusunog na kahoy, lumilikha ng isang espasyo na ganap na naiiba sa maingay na mundo sa labas. Umupo sila sa teraso, tinitingnan ang lambak kung saan nagsisimulang masiksik ang hamog. Humigop si Daniel ng tsaa at ang kanyang tinig ay lumusong at nahaluan sa tunog ng hangin sa kagubatan. Maria, alam mo ba kung ano ang pinakanatakot sa akin sa lahat ng mga nakaraang taon? Hindi ang baril ng mga kriminal ng droga, hindi ang mga presyon mula sa itaas sa mga malalaking kaso, kundi ang pakiramdam na bilang isa sa mga nagtatanggol ng batas at pinangangalagaan ang moralidad ng lipunan, hindi ko kayang pangalagaan ang pagiging tama sa aking sariling tahanan. Ang tinig ni Daniel ay mababa at matibay, naglalaman ng isang kapaitan na matagal na niyang itinago sa likod ng maringal na uniforme. Inamin niya na nabuhay siya sa isang malupit na pagkakasalungatan. Sa labas, siya ang matalas na espada na nagpaparusa sa kasamaan, ngunit sa tahanan, siya ay isang hamak na taong nakikiita sa kanyang kapatid at sa kanyang ina na gumagamit ng pinakamababang pamamaraan upang mangagat sa asawa niya. Nakahiya siya na habang tumaas ang kanyang karera, lalong nailantad ang bulok na panig ng kanyang pamilya katulad ng isang mantsa sa maliwanag na ranggo. Iniunat ni Maria ang kanyang kamay, ang malambot na mga dulo ng daliri ay bahagyang humipo sa magaspang na kamay ng kanyang asawa. Tumingin niya ng diretso sa mga mata ng lalaki, tingin ng isang babae na lumabas ng buhay sa bagyo sa pamamagitan ng lakas ng loob, ngunit may pusong puno ng pag-unawa. Daniel, hindi ko kailangan ng isang asawang koronel na maraming pera o may pinakamataas na kapangyarihan para ipagmalaki. Sa loob ng 12 taon, ang kailangan ko ay ang katiyakan na hindi ako nag-iisa.
Ang pera para sa akin ay isang kasangkapan lamang magagawa ko iyon at maaari ko ring talikuran. Ngunit ang pag-unawa mo iyon ang nagpanatili sa akin sa loob ng nakakasakal na bahay na iyon. Nang tanggalin mo ang iyong ranggo at ilagay sa mesa iyon na ang sandaling nakita ko sa iyo ang tunay na bayani. Hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong asawa, pinoprotektahan mo ang dignidad ng isang opisyal ng pulisya. Bahagya itong buntong hiningal ni Daniel isang paghinga na katulad ng ibinaba ang isang mabigat na pasanin na matagal na niyang bitbit. Napagtanto niya na sobra-sobra niyang pinahahalagahan ang paggalang sa magulang ayon sa lumang pamantayan at dahil doon ay di niya sinadyang gamitin ang asawa bilang biktima para sa kasakiman ng kanyang pamilya. Ang paggalang niya kay Maria ngayon ay hindi na simpleng pagmamahal ng isang asawa sa kanyang asawa, ito ay pagpupuri sa isang matatag na kaluluwa na nagtiis ng hindi maiisip para sa kanya. Nagkamali tayo sa paniniwala na ang pagmamahal ay lunas sa lahat. Ang katotohanan ay may mga tumor na, kung hindi maaalis, nang maaga papatayin nila ang buong katawan. Mula ngayon, hindi ko pahihintulutan ang sinuman na gamitin ang pangalan ng pamilya upang mangagat sa buhay mo. Tutuparin ko pa rin ang aking obligasyon bilang anak. Magpapaabot ako ng sapat na tulong para hindi magutom ang inay. Ngunit iyon lamang, walang mga walang katuwiran na pamumuhunan, walang bailing out ng mga utang ni Trixie. Mamumuhay tayo ng hiwalay, pinapanatili ang sapat na distansiya upang mapanatili ang kapayapaan. Tumango si Maria. Ang determinasyon ni Daniel ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan na kakaibang maramdaman. Nauunawaan niya na hindi ito isang walang utang na loob, na pagpapalayo ito ay isang muling pagtatatag ng wastong kaayusan ng katarungan. Isang pamilya ay tunay na nananatili lamang kapag may paggalang sa isa't isa, hindi isang pagsasamantala sa ilalim ng pangalan ng dugo. Ikaw ay patuloy na maging espada ng taong bayan. Ang aming sariling tahanan ay aking pamamahalaan. Huwag hayaang ang mga bagay na ito ay magpayanig pa ng iyong kalooban, basta't naiintindihan natin ang isa't isa. Kahit lahat ng mundo ay tumalikod sa atin, hindi ako matatakot. Sinabing ito ni Maria, ang tinig niya ay nakikipag-usap sa tunog ng humihip na hangin sa kagubatan ng Cordillera. Pinisil ng mahigpit ni Daniel ang kamay ng asawa. Naramdaman niya ang isang bagong lakas na kumakalat. Alam niyang babalik siya sa serbisyo nang may bagong pananaw, hindi na kailangang mag-alala pa tungkol sa mga espiritu ng utang o mga mapag-ampon na tawag ng mga pamilya na makakaapekto sa kanyang trabaho. Kapwa nagpasya silang gumawa ng isang mapanakit ngunit kinakailangang desisyon, mamuhay ng malaya, tuparin lamang ang obligasyon, ngunit huwag hayaang sumupsop muli ang pamilya sa kanila. Ang parusa sa walang utang na loob ay ang kalungkutan, at tinanggap nila na hayaan ang mga pamilya nilang harapin ang ganitong parusa. Sa ilalim ng matandang puno ng pino ng Baguio, isang tahimik na kasunduan ay naisagawa sa pagitan ng dalawang taong kaaraw-araw ay lumabas mula sa bagyo. Wala ng lumang dogma, wala ng mga parasito ng pamilya, naiwan lamang ang matalinong espada at ang matalinong tagapagtanggol ng tahanan, handa na sama-samang sumulat ng mga bagong kabanata ng buhay sa pamamagitan ng kalayaan at ganap na dignidad. Ang panahon ay katulad ng isang tahimik na agos, ngunit sapat ang lakas nito upang alisin ang mga panggapang at ilantad ang magaspang na katotohanan. Isang taon pagkatapos ng bagyo sa pamilya, nakatayo si Maria sa tabi ng bintana ng opisina at tinitingnan ang maingay na kalye sa ibaba. Hindi na siya ang babae na palaging nasa estado ng tensyon, natatakot sa mga tawag na humihingi ng pera o mga mapangilabot na salita mula sa pamilya ng asawa. Ang mukha ni Maria ngayon ay mas maliwanag. Ang mga mata ay walang na ang magaspang na bantay na hitsura, pinalitan ng malalim na katahimikan. Natuto na siyang bitawan ang ilan sa mga pabigat ng negosyo. Isinuko ang pamamahala sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama upang maglaan ng oras para sa mga paglalakbay at personal na libangan na nakalimutan niya sa nakaraang 12 taon. Sa fabrication workshop sa Industrial Zone, si Trixie ay masipag na nagtatrabaho sa polishing table. Ang mga kamay na sanay lamang sa pagkuha ng baso ng alak
ay ngayon ay magaspang, may mantsa ng metal na alikabok. Ang uniforme ng manggagawa ay naging kanyang pangalawang balat. Wala ng mga sigaw na humihingi ng karapatan, walang mga live video sa social media. Ang kasalukuyang si Trixie ay mas tahimik, mas masipag. Bawat buwan nang hawakan ang payslip na halos wala ng halaga, pagkatapos ibawas ang 80% para sa utang hindi na siya nagrereklamo. Ang pagsisikap ng paggawa ay nag-alis ng kababalaghan, ngunit ibinalik naman ang isang muling nabuhay na katao. Ate Maria, ito ang production report ngayong buwan ng aming grupo. Si Trixie ay mahusay na nagtatrabaho, walang araw na absent. Ang tinig ng foreman ay nagulat kay Maria sa telepono. Bahagya itong ngumiti ni Maria. Hindi niya ito sinagot ng may masigasig na salita. Ang parusa niya sa kanyang ati sa batas ay hindi para sirain para muling itayo. Kung kayang maibayad ni Trixie ang buong utang gamit ang kanyang sariling pagsisikap sa oras na iyon, lamang siya may tunay na karapatang itaas ang ulo bilang isang tao. Sa kabila, sa bahay ampunan ng pamilyang De La Cruz, si Doña Puring ay namumuhay ng pinakamalungkot na mga araw ng kanyang buhay. Wala ng mga maringal na handaan, wala ng karamihang mga kamag-anak na nakapaligid para humingi ng pabor. Ang mga taong noon ay nagkasabwat sa pang-aabuso kay Maria ay nawala rin sa nakita ng mabubuksan na minahan. Nakaupong katahimikan si Doña Puring sa kanyang upuan, hawak pa rin ang rosaryo, ngunit ang mga mata ay ulap na, tinitingnan ang walang katiyakang kawalan. Ang ilusyon ng kapangyarihan tungkol sa isang marangal na pamilya ay naglaho kasabay ng determinasyon ng kanyang anak. Bawat buwan, ang minimum na tulong na ipinapadala ni Daniel ay sapat lamang para sa kanyang araw-araw na buhay, isang malupit na paalala ng presyo ng kasakiman at makitid na isipan. Napagtanto niya na ang pera ni Maria ay maaaring bumili ng luho, ngunit tanging pag-unawa at malasakit lamang ang makakapagpanatili ng pamilya. Ngayon mayroon siyang lahat ng ilusyon ng dignidad, ngunit wala siyang kahit isang mainit na kamay na hahawak sa kanya sa panahon ng pag-init. Si Daniel De La Cruz ay bumalik sa trabaho na may ganap na bagong pananaw, wala ng mga pisikal na presyon na umaabot sa kanyang isipan sa tuwing humaharap siya sa mga kriminal. Katulad siya ng isang espada na bagong hinasa pagkatapos matanggal ang kalawang ng mga pamantayan ng angkan. Ang kanyang integridad sa loob ng usapin ng pamilya ay nagbigay ng mas malaking paggalang pa sa kanyang mga kasamahan. Nagtatrabaho si Daniel ng masigasig, nalutas ng maraming malalaking kaso sa ekonomiya, ngunit nang tumunog ang kampana ng pagpapaalam, hindi na siya nag-aalangan sa opisina upang takasan ang nakabibigat na kalagayan sa tahanan. Nagmamadali siyang umuwi patungo sa kanilang sariling silungan, kung saan naroroon ang babaeng kasama niya sa pagtawid ng bangin. Ngayong hapon, bumalik si Daniel pagkatapos ng isang shift na tumagal ng 12 oras. Dumaan sa pintuan ng amoy ng mainit na kanin, ay nakahalang sa amoy ng kari na kumakalat sa maliit na kusina. Si Maria ay nakatayo roon, buhok na nakatupi ng simple, ang mga kamay ay maliksi sa pag-aayos ng mga plato, walang ginto sa katawan, walang espesyal na damit para mapagmalaki. Si Maria ngayon ay simpleng maganda at maliwanag pa sa anumang alahas na nagmamay-ari siya. Umuwi ka na? Hugasan mo ang mga kamay tapos makakain na tayo. Niluto ko ang sinigang na gusto mo. Lumapit si Daniel, yumakap sa asawa mula sa likod, idinantay ang baba sa balikat ng babae. Hinangad niya ang malinis na pabango ni Maria. Naramdaman niya na lahat ng pagod mula sa mundo sa labas ay natunaw. Maria, biglang napagtanto ko na napakayaman pala ng aking buhay. Lumingon si Maria. Bahagya itong ngumiti habang tinitingnan ang asawa. Bakit? Natuklasan ba ng koronel ang bagong kayamanan? Umiling si Daniel, tumingin siya sa malinaw na mga mata ng asawa na wala ng mga bakas ng dating pag-aalala. Ang kayamanan ay nandito na. Ang kaligayahan ay simple lang pala, hindi ito nasa pangalan ng pamilya, hindi ito nasa mga piling kayamanan, kundi doon, pagkatapos ng lahat ng bagyo, nagkakasabay pa rin tayong kumain ng simpleng pagkain na katulad nito. Idinantay ni Maria ang ulo
sa dibdib ni Daniel, nakinig sa pantay-pantay na tibok ng puso ng lalaki na kusang loob na inipagpalit ang karangalan para sa katuwiran. Sa labas, ang bagong season ay nagsisimula ng kumatok sa pamamagitan ng mga sariwang usbong ng puno ng pino. Ang mga taong nanagal sa kanila noon ay ngayon ay nagpupunyagi sa kanilang pang-araw-araw na buhay, nagdadala ng sarili nilang konsyensya ng mag-isa sa kalungkutan. Naiintindihan ni Maria na ang ginto ay may halaga nito, ngunit ang kapayapaan ng kaluluwa, ang pinakamaringal at pinakamatibay na alahas, ang walang sinuman sa kapangyarihan o pera ay maaaring kumitin muli. Ang katarungan ay maaaring dumating ng huli, ngunit hindi ito kailanman na iwawala. Ang taong nabubuhay ng parasito na hinahamak ang pawis ng iba ay maaga o matagal ay magbabayad ng katumbas ng kanilang kalungkutan at kahirapan. Tanging ang matapat na trabaho lamang ang makakapag-alis ng kasakiman at pagiging makasarili at tumutulong sa tao na maunawaan ang tunay na halaga ng kanilang sarili. Ang hatol ng budhi para sa taong walang utang na loob ay ang lamig ng mundo at kawalan ng pag-ibig sa panahon ng pagtanda. Mahal na mga mambabasa, sana ay nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Sana ay lagi kayong malusog, masaya, at palaging may kapayapaan sa puso. Hanggang sa susunod na kwento, paalam.